Kabilang ang isang Pinay caregiver sa mga nasawi sa pag-atake ng Iran sa Israel. Ang problema, hindi pa maiuwi ang kanyang labi dahil sinara ang mga paliparan. Nagbabalik si Riniel Pawid. Durog at sira-sira na ang residential building na ito sa Tel Aviv, Israel. Sabado ng gabi na mabagsakan ito ng missile na pinakawala ng Iran. Ganti ito ng Iran matapos ang pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa mismong gusali naninirahan ang Pinay caregiver na si Mary Ann de Vera, 32 taong gulang. Kinabukasan, nakitang wala ng buhay si Mary Ann. Unfortunately, siya yung kauna-unahang casualty dito sa Israel dun sa missile attack na nangyari nung Sabado ng gabi. Medyo matagal bago naging missing siya actually for several hours until nahanap natin siya through the assistance ng Interpol. Siya pala yung nai-report nila na akala namin Israeli woman eh. Kinilala ang mga labi ni Mary Ann ng kanyang asawa. Bago ang insidente, nakapag-post pa sa social media si Mary Ann. Aniya, minu-minuto raw ang missile attack at nakakapagod ang pagtakbo sa bomb shelter. Ang problema sa ngayon, hindi pa maiuwi ang bangkay ng nasawing Pinay. Unfortunately, yung pinakamalaking problema natin, yung airspace. Sarado. Paano natin ililipad yung bangkay niya? Yan yung pinakamalaking problema natin ngayon. Sa ngayon, nasa morgue siya. So hanggang sa time na pwede nating ilipad siya, ililipad natin kaagad. Pati siyempre yung kanyang asawa na nandito rin, nagtatrabaho din dito sa Israel. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kaanak ng nasawing Pinay. Dito sa side na to, sa wing na to, itong bomb shelter. Kung makikita nyo, meron tayong window na tapos may metal sheet yan. Ayan. Ipinasilip naman ng isang empleyado ng Philippine Embassy sa Israel ang karaniwang itsura ng mamad o bomb shelter. Mariing paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan sa Israel na agarang magtago sa mamad sa oras na marinig ang sirena na hudyat ng mga pagsabog. Kagabi isang missile na naman ang hindi nasalag ng Iron Dome ng Israel. Bumagsak ito sa kalsada ng Jerusalem kung saan 6 ang sugatan. Sa tala ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, higit 26,000 ang mga Pilipino sa Israel. 54 na raw ang nagpalista para sa repatriation program kung saan 32 sa bilang ay mga turista. We work as a team together with DMW and OWA para pagtutulong-tulungan to try to figure out paano i-move o i-repatriate mga kababayan natin. Knowing na sarado yung airspace ng Israel at ng Jordan. Ang nakikita lang namin na pinaka-viable ngayon is via Egypt. Kung sarado yung airspace din ng Jordan, edi stranded din sila sa Jordan. Kabilang din sa nadadamay sa sigalot ang Doha, Qatar. Ibinahagi ng OFW na si Tim Susmeña ang video ng isang Indian national na nabagsakan ng debris mula sa missile. 10 hakbang lang ang layo ng kanilang tinutuluyan sa pinangyarihan. Dito lang po kami sa bahay. Tapos yung kinakabahan pa rin, wala pa rin tulog ng maayos. And hindi pa rin namin alam kung may trabaho din kami ngayon. Madalas din ang pag-ulan ng missile sa Doha lalo na paggabi. Sa Abu Dhabi naman bumagsak rin ang mga shrapnel sa likod ng isang kilalang hotel. Ito ay Abu Dhabi Mall. Then dito ako sa may Electra Park. Yun, ang lakas ng pagsabog ko. Takot. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nakahanda sila para sa repatriation o pagpapauwi sa mga apektadong Pinoy oras na magbukas na ang airspace sa Middle East. Nagbabalita mula sa frontline, Riniel Pawid, News 5.